Hello guys, ito maluluto po tayo ng baked seafood. Ito po, gigisa po muna tayo ng bawang at saka ng butter. Ayan po. Medyo mahaba po ito ating video ngayon kasi full video po ginawa natin. Para po makakita niyo po paano ang pagluluto ng step by step ng baked seafood. Ayan, nilagyan po natin ng sibuyas. Halo-halo lang po muna para maano natin yung malasa po yung ating ginisa. Ayan. Medyo matagal po kasi tagal lutuin to. Kasi isa pa pong ini-steam po yung mga seafood para po pag tinambog po natin dyan sa ginis ng sibuyas, bawang at butter, dire-diretso na po, tambog na lang po tayo ng tambog. Ayan po. Matagal po talaga kasi maglisa ng bawang sibuyas. Kailangan po kasi pumula po yan para malasa po yung ating mixed seafood. Antay po muna natin pumula. Ayan, medyo ano po siya. Matagal po kasi talaga pumula ang bawang sibuyas. Ayan. Ito kaya, ganito po talaga yata ang vlogger. Practice po tayo mag-vlog. Kaya po, ayan, medyo taga-tagala po tayo. Para po maging maayos po ang ating vlog. Ayan. At pagluluto. Kailangan kasi maipakita ko po sa inyo paano po lahat ng mga sangkap ay magagamitin natin sa ilalagay po natin ng garlic powder. Ayan. Marami pong gamit po kasi yan. Yung mga seasoning natin gagamitin. Ayan. Marami po yan. Kaya malasa po ang mixed seafood natin. Ayan, lagay po muna natin ang mga sangkap para papalasa, para po malasa po yan. Halo-halo lang po muna. Medyo po kung talaga pong gusto niyo gayahin po, ayan, madali na pong gayahin po yan dahil pinapakita po namin yung mga ginagamit naming pampalasa. Marami po talaga kasing sangkap yan. Ayan, depende lang po sa pagluluto ng mixed seafood. Kayo kung pwede rin po kayo magbawas ng mga seafood, ng mga seasoning. Pero kung masusunod nyo po lahat yung mga seasoning na ginamit namin, masarap po yan. Kaya, ayan o, kung meron pa po tayong ginamit na dyan. Ayan, tomato paste. Ayan, seasoning. Ayan, medyo pumupula na po ang ating ang ating sibuyas, bawang, tsaka garlic. Dahil nalagyan na po natin ng mga maraming pampalasa. Ayan, maraming pong maraming pong sangkap, maraming pong seasoning. Pasensya na po kayo sa pag-vlog ko. Medyo may po may mali Paala na po kayo. Hindi mo po talaga tayo professional na vlogger. Ayan, sisikap lang po tayo para po tayo makatulong na din po sa pamilya natin. Kaya ayan po. Paminta. Yan. Asin. Oyster sauce. Ang dami pong ginamit na seasoning. Ayan. Ayan, maganda na po kulay ng ating ang ating pampalasa. Ayan, maganda na po kulay. Ayan. Ayan, pagka po tinambugan po natin ng mga seafood po yan, ihalo-haloin na lang po natin para kumapit po sa seafood yung
yung mga season na ginamit natin. Ayan. Ayan, lumalapot na po siya. Hindi po kasi masyadong makwento sa sa pagbablog. Kaya po, ilan po ang ating pagpasensya niyo na po. Yan. Yan. Sa buo po ng yan, ng mga seafood. Kaya po malasa pa rin po yan. Nalagay po natin ng pinagpiga ng lemon. Yan. Konti-konti lang po para po lumasa lang po siya. Kasi malasa naman po yan, kahit naman konti lang po ang gagamitin natin pampalasa. Yan. Tambugan po natin ng hiniwang lemon. Kasi isa po rin po yan papalasa sa mixed seafood natin. Yung lemon na hiniwa na yan. Yan. Medyo mababa po kasi ang ating video. Kaya po para po makita nyo po yung step by step na mga gagamitin natin pampalasa. Hindi po kagaya po kasi ng iba. Dire-diretso po ang voice over. Hindi, nauubusan po ako ng kwento. Ayan po, basta po, pagpasaysayan nyo na po. Basta yun lang po ang ating nakayanan. Kaya yun lang po muna. Medyo mahihayin po tayo magsalita kasi kaya ganyan. Kaya nga, ito, pipilit nating matutunan lahat ng mga bagay na pagbablog. Ayan. Yan, tayo lang po muna natin lumasa po yung lemon na hiwa-hiwa na ganyan para masarap po yung lasa ng ating mixed seafood. Maya lang po tatambukan na po natin ng mga ng mga gagamitin nating sangkap sa pagluluto ng mga kagaya ng mga seafood. Yan, malapot na po siya. Kailangan po tayo lumapot po siya. Yan, tambugan na po natin siya ng crab. Yan, ang taba po ng crab natin. Yan, maaligi. Kaya po, yan, malasa po yan. Pagka yun yung humalo po yung aligi niya sa sauce niya. Yan. Medyo nakatiyay po kami na medyo mataba na na crab. Kaya yan. Kaya malasa po yan. Halo-halo lang po para po pumasok sa loob yung sauce sa crab para malasa po yan. Para yan. Marami pa po tayo lalagay na dyan, ng mga seafood. Yan. Lagyan po natin ng tahong. Yung tahong po na yan, tinanggalan na po namin ng kalahati para hindi po masyadong dumami sa kawali. Yan, parang apaw na. Dalawang klase palang seafood yan puno na yung kawali natin. Mayroon pong haluin. Tiyaga-tiyaga lang po para po makaluto tayo ng maayos na ulam. Ayan. Medyo po medyo kailangan po kasi medyo kumulo po muna siya bago na tayo maglagay po ng panibagong
ng yan, sali po natin sa medyo malalaking kawali. Mukhang hindi po mahalo kasi. Kaya yan, kailangan ilipat muna sa kawali para pumasya po yung ating mga seafood. Marami po kasi na tayo lalagay pa po dyan. Yan, lipat po muna natin. Wala po kasi kami masyadong malaking kawali. Kung magluto po kasi kami talaga niyan, konti-konti lang. Kaya ito medyo nadami po ang ating lutuin. Kaya hindi po namin na-expect na aapo pala sa maliit na kawali ang aming lulutuin. Kaya yan, sinalin po muna sa amin sa medyo malaki-laking kawali. Para po magkasya yung mga seafood na gagamitin po natin. Yan, natin lang po muna natin kumulo-kulo. Bagong salang po kasi yung kawali. Kaya medyo malamig po yung kawali. Kaya kailangan po umin po muna yung kawali bago tayo maglagay pa ng ibang panibagong seafood para po ano, yan. Medyo umiinit na po siya. Pwede na po tayo uling maglagay ng konting sabaw para natitiyo po yan. Pagka kasi walang masyadong yung sauce niya, natitiyo rin po kasi. Pero masarap po yan kapag medyo tiyo. Yan, lagyan na po natin ng nilagang mais. Laga na po yung mais na yan. Kaya po para pagka sinangkutsa po siyang ganyan, konting konting halo-halo na lang para maano po siya ng sauce. Yan, laga na po kasi yan. Malambot na po yung mais na yan. Hindi po kasi po pwede isabay sa pagpapalambot ang mais sa ginisang ganyan. Kasi titiyo po yung sauce niya. Kaya po kailangan po ilaga ng bukod ang mais. Kasi matagal din po lumambot yan. Yan, maapo na po. Maapo na po yung ating yan. Nakakawala po siya. Lumalagpas na sa kawali ang ating niluluto. Nako, maliit po yung ating nagamit na kawali. Kaya pala dapat pala sa susunod lalakyan na namin yung kawali para kumasya po lahat ng mga lulutuin natin. Yan. Kakahalo-halo na po siya. Kakaroon na po siya ng sauce bawat sangkap. Lagyan na po natin yun po rin pong pusit na yan, in-steam na rin po yan, malambot na rin po yung pusit na yan. Kaya para po pagkainan po natin dyan, medyo konting halo-halo na lang para malagyan po siya ng sauce. Yan. Kaya kailangan po mahalo po maayos para po malasa po lahat. Yan, kanya lang po medyo apaw po ang ating kawali. Yan, teka. Medyo konting tiyaga-tiyaga lang po tayo sa pagluluto. Pero masarap po kasi talaga magluto. Kasi ang pagluluto po kasi talaga, lalo pagka sasabihin sa'yo na makakatikim na niluto mo na masarap, lalo kang gagana magluto. Kaya masarap po talaga magluto. Ayan. Sa pagluluto po kasi, yan, kailangan po din po kayo mahilig din kayo magluto. Pero pagka wala po kasing hilig sa pagluluto, ay siyempre po, medyo hindi po natin makakagamayan. Yan, lagay po natin ng malilit na hipon. Yan, para po malapit na makumpleto ang ating seafood na lutuin. Yan. Sarap po yan. Kanya lang po medyo magas lang po talaga ang pagluluto ng mixed seafood. Alam niyo naman po ang presyo ng mga seafood ngayon. Kanya lang po, bihira lang po kami makapagluto ng ganyan. Lalo pag kami okasyon, yan, ganyan lang. Yan, hindi na po mahalo. So, na po natin yung kawali natin maliit. Ayan. Kunting tiyaga-tiyaga lang po yan. Maluluto rin po yan. Tanggalin po muna natin yung walang laman para medyo lumugluwag.
Malapit na po tayo makaluto. Nakaluto po tayo ng mixed seafood. Salamat po. Thanks for watching.